So, good morning everyone. I have here a PowerPoint to discuss to you the different executive branches of the Philippine government. So, i-discuss din natin who lead or the secretary of specific areas. So, the first one is the DepEd, which is the Department of Education. So, Department of Education is responsible ensuring to promote everyone or promote equity in and improving skills of the basic education or the school. So, sino nga ba yung secretary ng DepEd? So, si Sonny Angara. So, ang DepEd ay ito yung nangangasiwa ng sistema ng edukasyon upang tiyakin na may access or may oportunidad sa bawat kabataan na makapag-aral at matuto sa pribadong paaralan man or sa public school. So, ang halimbawa na lang dito is, halimbawa sa kasalukuyan na sitwasyon natin ngayon is yung pamumuno ni Angara na pinadali niya yung proseso ng pagsusuri para sa performance ng isang teacher upang mapabuti or mas mapataas ang quality ng edukasyon or mas mapataas yung dekalidad ng edukasyon. The second one is the Department of Agrarian Reform. Kung sa Tagalog ay ang Kagawaran ng Reformang Pansaka. Ang secretary dito ay si Condrado Estrella III. Ano nga ba ang Kagawaran ng Reformang Pansaka? So, ito yung mga namamahala sa mga programa ng pamahalaan para sa reformang pang-agraryo. So, ang layunin nito ay may pamahagi ang mga lupang pang-agriculture sa mga magsasaka upang may meron silang pantay-pantay na pagmamay-ari ng lupa at para mapabuti din ang kanilang kabuhayan. Siyempre, kapag may mga lupa na ibibigay na sa mga magsasaka is libreng lupa para sa mga magsasaka is mapapabuti yung kabuhayan nila, which is makakatulong ito para sa pang-araw-araw nilang pangkain. So, the next one is the Department of Agriculture, kung sa Tagalog ay Kagawaran ng Pagsasaka. So, ang Kagawaran ng Pagsasaka, nakakatulong ito upang suportahan ang mga magsasaka, mga mangingisda, upang makapagbigay sila ng mga makabagong teknolohiya or mga pataba sa mga bukid or mga pagkain ng mga isda upang mapabuti din ang pag-uusbong ng production or paglalaki ng production sa ating bansa. Siyempre, kapag merong sapat or mga binibigay ng government na mga pataba sa bukid or mga pagkain ng isda or kailangan ng palay is mapapabuti yung production natin sa bansa, which is makakatulong din ito hindi lang sa mga magsasaka, hindi lang din sa mga mangingisda, kundi makakatulong din ito sa bawat mamamayan dahil meron tayong magandang production dito sa bansa na pinoproduce ng mga magsasaka at mangingisda. Para din, syempre, may makain tayo sa pang-araw-araw nating kinakain. The next one is the Department of Budget and Management, kung sa Tagalog ay ang Kagawaran ng Budget at Pamamahala. So, ang secretary dito is si Miss Amena Pangandaman. So, ang kagawaran na ito ang responsable at maayos na pagbibigay ng pondo sa gobyerno, which is sinisiguro ni Miss Amena na ang bawat ahensya ng gobyerno ay may sapat na budget para sa kanilang operasyon dito sa Pilipinas at sa mga i-implement nilang mga proyekto. So, sinisiguro ni Ma'am Amena na merong mga pondo or may sapat na pondo, may sapat na pera kung may i-implement man silang proyekto upang hindi mabawasan or hindi kupit yung mga pera na gagawin sa isang proyekto, na gagawin na sa isang specific na project ng government. So, ang panglima ay ang Department of Energy, kung sa Tagalog ay Kagawaran ng Enerhiya, kung saan ang leader dito ay si Rafael Lutilla.
Ang kagawaran na ito ay namamahala sa pagkakaroon ng sapat at maasahang supply ng enerhiya. So, kabilang dito ang electricity, ang langis, at iba pang pagkukuhanan ng energy. So, sinisiguro ni Rafael na dapat itong suportahan upang sa ating bayan, syempre sa Pilipinas, or sa ating ekonomiya, at para may pang-araw-araw tayong pamumuhay sa bansang Pilipinas. Syempre, kapag wala namang electricity, how can you write your name kapag walang electricity sa gabi or walang kuryente sa gabi, like that. So, ang langis naman is, syempre, if you go other places, do you have a transportation kung wala namang langis? Paano ito aandar or paano ka makakapunta in that specific place? The next one is the Department of Environment and Natural Resources. Kung sa Tagalog ay ang kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman, na ang leader dito or ang secretary or ang namumuno dito ay si Tony Yulo Loizaga. So, nagsusulong ang kagawaran na ito ng pangangalaga at tamang paggamit ng likas na yaman dito sa Pilipinas. Kabilang dito ang pangangalaga sa gubat, pangangalaga sa yamang tubig, at pangangalaga sa yamang lupa. So, pangangalaga sa yamang lupa upang mapanatili ang balanseng kalikasan dito sa Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko kanina, kabilang dito ang yamang tubig, yamang lupa, at yamang gubat. Paano nga ba natin pangangalagaan ang yamang tubig? Sa pamamagitan ng bawal magtapon ng basura. Dahil, syempre, kapag yung mga poison or mga bacteria na tinatapon natin sa tubig ay mapupunta sa mga kinakain ng mga fish, which is makakain din natin na magkakaroon ng sakit. And next one is, bawal magtapon ng dinamita para, syempre, hindi mamatay yung mga isda, katulad ng bangus, tilapia sa karagatan, pwede, or mga hipon, like that, para meron tayong maproduce sa bansa natin na pangkain, at syempre, kung pwede din mag-produce dun sa ibang bansa. Next one is and additional, yamang tubig, dahil kailangan nating pangalagaan dahil isa ito sa mga tourist spot ng ating bansa, which is maraming mga foreigners ang mga pumupunta, katulad sa Boracay, Palawan, like that. So, next one is the yamang gubat. Paano nga ba natin ito pangangalagaan? Syempre, bawal mangoso dahil ang puno ang nakakatulong upang makaiwas tayo sa pagbaha. At alam nyo ba na ang papel ay gawa sa puno? And dapat ang isa ding pamamagitan ng pangangalaga ng gubat ay bawal magpatay ng hayop. Kung may mga endangered hayop naman is dapat itong isole or ipunta sa kagawaran na iyon upang sila yung mangalaga sa endangered na hayop na iyon. Next one is the yamang lupa. Paano nga ba natin ito pangangalagaan? Siyempre, yamang lupa, mas lalong-lalo sa mga magsasaka, kailangan nila ito upang makapagtanim sila ng palay para may produce sila dito sa bansa at sa ibang bansa. Upang mayroon ding makain ang bawat isa sa atin at tumutulong ito upang mabuhay tayo sa pang-araw-araw. So, kailangan nating alagaan ang ating environment and the natural resources upang tayo din yung magbe-benefit dito, kasi kapag inalagaan natin ito sa tamang pamamagitan is ang kalikasan natin ay uunlad at mapapanatili ang balanse ng isang kalikasan dito sa Pilipinas. Next one is the Department of Health
or Kagawaran ng Kalusugan. Ang secretary dito ay si Ted Herbosa. So, ang Kagawaran ng Kalusugan ang nangangasiwa sa pampublikong kalusugan sa bansa. So, ang layunin ni Ted Herbosa ay tiyakin na may sapat na serbisyo sa kalusugan, sa medical, sa ospital, at mga programa upang mapanatili ang kalusugan at ang pagiging maayos ng isang mamamayan at isang Pilipino. Siyempre, kapag meron itong Department of Health, is malaking tulong dito yung pagbibigay na libre sa ospital upang makatulong ito sa mga mamamayan na kapos sa pera at makatulong din ito sa ating bansa upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa sa atin. Next one is the Department of Information and Communications Technology, kung sa Tagalog ay ang Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Communication. Ang secretary nito ay, or ang namumuno dito, or leader dito ay si Ivan John Uy. Kung saan ang kagawaran na ito ay namamahala sa pagpapalawak at papaunlad ng teknolohiya pang-impormasyon at komunikasyon sa bansa. Sinusiguro ni Ivan John Uy na may maayos at mabilis na internet at ligtas sa paggamit ng digital platforms at maayos na sistema ng komunikasyon. Kung saan, syempre kapag magpapatupad ka ng batas or ng programa ay dapat sinisiguro din natin yung mga ligtas at maayos na paggamit ng mga technology. Like dito sa Department of Information and Communication, dapat mabilis at ligtas ang paggamit ng digital technology platforms upang syempre kakabuti din natin yon kung alam natin gumamit ng teknolohiya. Alam din nating i-respect ang sarili natin kung hindi natin ito ginagamit sa masamang ginagawa natin sa technology. Next one is the Department of the Interior and Local Governments, Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal, na kung saan ang secretary dito ay si Jovic Remulla. Ang kagawaran na ito ay interior at pamahalaang lokal ang nangangasiwa sa mga lokal na pamahalaan na sinisiguro ni John Vic na maayos ang pamamahala ng lalawigan, lungsod at bayan, pati na rin ang pagpapatupad ng batas at kaayusan ng buong bansa. Next one is the Department of Justice, Kagawaran ng Katarungan, na kung saan ang secretary dito ay si Jesus Crispin Remulla. Ang kagawaran na ito, or ang tungkulin ng kagawaran na ito, ay ang tiyakin ang pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng hustisya sa mamamayan at pangangasiwaan nito ang mga kaso, investigasyon at iba pang legal na usapin upang mapanatili ang kaayusan ng bansa. Siyempre, kapag itong Department of Justice na ito is makakatulong sa atin upang makuha natin ang hustisya na nararapat sa atin at maipapaunlad natin ang mga tamang gawain at hindi yung mga mali. Siyempre, kapag meron itong Department of Justice, makakatiyak tayo na safe ang bawat isa sa atin dahil hindi titigil ang hukuman hanggat hindi nakukuha ang hustisya ng bawat isa. Next one is the Department of Labor and Employment, sa Tagalog ay kagawaran ng paggawa ng empleyo, kung saan ang secretary dito ay si Bienvenido Laguesma. Ang kagawaran na ito ay nangangasiwa sa kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. So, sinisiguro ni Bienvenido na ang Department of Labor and Employment ay may sapat na proteksyon ang mga empleyado, may laban sa pagsasamantala at oportunidad ng lahat na magkakaroon ng disenteng trabaho. Yes, tama nga po ito. Ang Department of Labor and Employment ay
dapat lang na sa tupad dahil sa bawat nagtatrabaho na Pilipino ay may mga protection sila, may mga sapat silang protection sa isang trabaho dahil kapag inaapi sila ng kanilang boss, ay hindi sila matatakot dahil meron itong Department of Labor and Employment na laban nila upang hindi sila pagsamantalaan ng kanilang boss at may opportunidad sila sa lahat ng magkakaroon ng disenteng trabaho. Siyempre, yung mga workers natin dito sa Pilipinas, dapat nating irespeto dahil sila din yung nakakatulong sa atin. Dahil kung wala sila, walang mga buildings, mga construction workers like that. Kung hindi sapat ang pagbabayad nila or hindi sapat yung sweldo na binibigay nila, dapat silang magsumbong sa Department of Labor and Employment dahil parang hindi dapat ibigay nila yung sweldo nila ng tama dahil para na rin sa pamilya nila. So, the next one is the Department of Migrant Workers, kung sa Tagalog ay Kagawaran ng Manggagawang Pandarayuhan, na ang secretary dito ay si Hans Kagdak. Itinatag ang kagawaran na ito upang bigyan ng proteksyon ang mga OFW or Overseas Filipino Workers na tinitiyak ni Hans na may sapat na tulong at suporta ang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Siyempre, mostly sa mga Pilipino ay talagang bumupunta sila sa ibang bansa dahil maliit nga po yung kita dito sa Pilipinas, kaya nagsasacrifice sila para pumunta sila sa ibang bansa upang mabuhay ang kanilang mga pamilya. At dahil kay Hans Kagdak ay may siguradong merong sapat na tulong ang mga overseas Filipino workers para sa kanila. At syempre, yung sinabi ko nga po kanina na Department of Department of Labor and Employment, meron silang protection sa kanilang mga amo dahil syempre kung inaapi sila ng kanilang mga amo sa ibang bansa, merong itong Department of Labor and Employment para mabigyan nila ng proteksyon at makuha nila ang Department of Justice, which is ang hustisya na para sa kanila. So, next one ay ang Department of Public Works and Highways, or sa Tagalog, ang Kagawaran ng Mga Paggawain at Lansangang Bayan. Ang secretary dito or ang namumuno dito ay si Manuel Bonoan, na ang kagawaran na ito ay ang responsable at sa pagpapagawa at pagpapanatili ng mga lansangan, tulay at iba pang infrastruktura sa bansa. So, ang layunin ni Manuel ay mapabuti ang transportasyon at connection sa mga lugar para mas maunlad ang ekonomiya. Dahil kapag na panatili ang lansangan, tulay at iba pang infrastruktura dito sa bansa is mapapadali ang ating transportation at connection sa ibang lugar upang maunlad ang ating ekonomiya. Next one is the Department of Science and Technology, or ang Kagawaran ng Agham at Teknolohiya. Ang kagawaran na ito ay nangangasiwa sa pag-unlad ng agham at teknolohiya sa bansa upang sinusuportahan nito ang imbesyon, pananaliksik at inobasyon ng mapabuti ang kalidad ng buhay ng Pilipino. Ang secretary dito or ang namumuno dito ay si Renato Salidom Jr. So, sabi ang layunin ni Renato ay mapaunlad ang mga imbensyon at pananaliksik upang mapataas ang quality or kalidad ng buhay ng isang Pilipino. Next one is the Department of Social Welfare and Development. Ang kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panglipunan.
So, ang secretary dito ay si Rex Gatchalian. So, si Rex Gatchalian, ang tungkulin niya, ang kagawaran na ito ay magbigay ng tulong at suporta sa mga mahihirap at nangangailangan. Kabilang dito ang pagbibigay ng ayuda, programang pangkabuhayan at serbisyong panlipunan para sa kapakanan ng bawat mamamayan. So, si Rex Gatchalian ay sumusuporta siya or nagbibigay siya ng mga tulong katulad ng mga ayuda, ng mga programang pangkabuhayan upang makatulong sa bawat mamamayang Pilipino na kapos sa pera or kapos sa budget sa pagbibili ng pagkain. Kunwari na lang dito ay ang kapag may bagyo. Yan. Kapag may bagyo, nagbibigay ang DSWD ng mga ayuda, ng mga sari-sari store, or hindi naman sari-sari store, parang groceries upang magsimula ulit or upang makatulong at may makain ang isang pamilya sa ating bansa. So, maganda itong Department of Social Welfare and Development or DSWD dahil nakakatulong ito sa bawat mamamayang Pilipino sa mga nangangailangan ng mga pagkain at para mapabuti at mapaunlad ang pagtutulungan natin dito sa ating bansa. The next one is the Department of Tourism. Kagawaran ng turismo, kung sa Tagalog ay ang sekretary nito ay si Cristina Frasco. Ang kagawaran ng turismo ang responsableng pagpapalakas ng turismo sa bansa, sinusulong ang kagandahan ng Pilipinas sa mga lokal at dayuhang turista upang mapalakas ang kita mula sa sektor ng turismo. So, ito na po yung sinasabi ko kanina. Dun sana yun, yung sa may likas na yaman. Ito, sa Department of Environment and Natural Resources. Kapag inalagaan natin ang yamang tubig, dito na papasok ang Department of Tourism dahil yung mga turismo na pumupunta dito sa ating bansa, na pumupunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay makakabuti dahil dito napapalakas ang kita mula sa sektor ng turismo. Kapag inalagaan natin yung yamang tubig, yamang lupa, yamang gubat, syempre may mga turismo na pupunta doon and magkakaroon ng profit ang bansang Pilipinas. Next one, ang Department of Trade and Industry, kung sa Tagalog ay Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, na ang secretary ay si Cristina Aldiger Roque. So, ang kagawaran na ito ay nangangasiwa sa pag-unlad ng mga negosyo at industriya sa bansa. Ang layunin ni Cristina Aldiger Roque ay mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsusuporta sa mga negosyante at pagpapalawak ng mga kalakalan sa loob at labas ng bansa. Siyempre, kapag na-maintain natin yung pagpapaunlad ng negosyo at industriya sa ating bansa is mayayaman ang bansang Pilipinas. Siyempre, kapag napaunlad natin ito, mapapalakas ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagsusuporta sa bawat isa sa atin at pagsusuporta sa may mga negosyo. Kunwari na lang, ang halimbawa na lang dito is bibili ka dahil para makatulong dahil nga po sa pagpapaunlad natin ng ekonomiya sa ating bansa. Next one and the last one is the Department of Transportation. Sa Tagalog ay Kagawaran ng Transportasyon, which is ang secretary or namumuno dito ay si Jaime
Bautista. So, ang kagawaran ng transportasyon ay may responsibilidad sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon sa bansa. So, kabilang dito ang mga tren, bus, eroplano, barko at iba pang pampublikong sasakyan upang mapadali ang pagbibiyahe ng mga mamamayan. Siyempre, Department of Transportation, ito yung mga transportation katulad ng bus, jeep, eroplano, barko, tricycle, motor, para mapadali po yung pagpunta natin sa gusto nating puntahan na lugar. Pero dapat natin din pangalagaan itong mga transportation na ito upang hindi po mapatagal ang pag-transfer natin sa ibang place. At syempre, magbayad po ng tamang pamasahe sa bawat driver ng different transportation dahil sila din po ay namumuhay at dapat lang din tayong maging fair sa pamasahe para makatulong din tayo sa kanila. Kasi alam po natin na yung pamasaheng iyon ay napupunta lang din sa kanilang pamilya at makakabili sila ng mga pagkain. So, responsibilidad natin na pagpapabuti ng sistema ng transportasyon upang mapadali ang ating buhay. So, that is the different executive branches of the Philippine governments and the secretary of that specific areas. Thank you.